Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa channel natin, ang I Walk You Listen, kung saan sinasamahan nyo akong maglakad-lakad dito sa tahimik pero maliwanag na kalsada ng lungsod habang binabasa natin ang pinakamasasarap na kwento sa internet. Episode 42 na tayo ngayon guys, kaya chill lang kayo habang binabaybay natin tong kalsada. Ang kwento natin ngayong gabi ay may pamagat na tinanggal ako ng kumpanya matapos ang 10 taon, kaya binawi ko ang kliyenteng ako mismo ang nagdala. Guys, grabe. Napahinto talaga ako habang nag-scroll sa Reddit kanina kasi nanggigil ako ng sobra sa kwentong to. High-key napakamapang maliit ng ilang company ngayon, para bang kapag tapos ka na nilang pigain, itatapon ka na lang basta-basta na walang man lang kahit anong pagpapahalaga. Bago natin simulan ang kwento, shoutout muna sa commenter of the day natin na si Juberlicious. Salamat sa pag-comment at laging panonood sa videos natin. I-set up natin ang eksena. Si OP ay 10 taong nagpakahirap sa isang kilalang marketing agency. Isipin mo, decade of his life ang binigay niya rito. Siya ang literal na backbone ng team at siya rin ang nagpasok ng pinakamalaking client ng kumpanya. Isang multi-million account na bumubuhay sa bonuses ng lahat. Pero biglang pumasok tong bagong VP of Operations na feeling boss at puno ng corporate ego. Red flag agad ang aura niya. Out of nowhere, gumawa ang bagong VP ng restructuring kuno. Ang masakit dito, binigyan si OP ng biglaang layoff notice dahil lang daw sa budget cuts. Pero ang totoo, gusto lang nitong bagong boss na ipasa sa sarili niyang tropa ang accounts na inalagaan ni OP para sila ang kumuha ng credit at commission. Dito na pumasok ang matinding tea guys. Ang hindi na-realize nitong kumpanya at ng feeling herong VP, walang solid loyalty contract ang mismong client sa agency. Nasa personalidad, tiwala, at galing mismo ni OP nakasalalay ang buong kontrata. Matapos ma-receive ni OP ang kanyang termination letter ng walang kadrama-drama, tinawagan niya agad ang CEO ng client company na matagal niya nang naging kaibigan at karespetuhan sa industriya. Sinabi ni OP ang totoo na pinalayas siya ng agency. Ang reaksyon ng client? Nanggigil din ng sobra. Kinabukasan din, nagpadala ang client ng immediate termination notice sa agency at sinabing ika-cancel nila ang multi-million contract nila effective immediately dahil hindi na raw sila tiwala sa bagong management. Nagpanik ang buong executive floor ng kumpanya guys. As in nagkagalit-galit sila roon dahil nawalan sila ng pinakamalaking kita sa isang idlap lang. To top it all off, formal na nagtayo si OP ng sarili niyang boutique agency. Walang pag-aalinlangan, lumipat sa kanya ang mismong giant client kasama pa ang 2 pang malalaking account na sumusunod sa kanya. Fast forward ngayon, sobrang successful na ng negosyo ni OP at nakakuha pa siya ng poetic justice. Kasi nabalitaan niyang nalugi at tuluyang nagsara ang dati niyang agency matapos umalis ang iba pang mga client. Habang ang feeling herong VP naman ay unemployed pa rin hanggang ngayon. Grabe diba? Poetic justice at its finest talaga kapag hindi mo ginawa ng maganda ang taong nagpaangat sa'yo. So, anong pananaw nyo rito, walking listeners? Deserve ba ng lumang kumpanya ang nangyari sa kanila o masyado bang naging mabilis ang ganti ni OP? I-drop nyo na ang saloobin nyo sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating lakad at kwentuhan. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ngayong gabi.